Purihin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa biyaya at patnubay at kahabagan ng Panginoon sa atin. Tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Una sa lahat, binabati ko po bawat isa ng maligayang Pasko at isang mapagpalang bagong taon sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon muli na tayo po ay nataasan upang makapagbahagi ng kanyang mga salita sa ikatitibay ng bawat isa, sa ikalalago sa pananampalataya, upang maging gabay po natin sa pang-araw-araw nating buhay paglilingkod at pagsunod sa kalooban po ng ating Panginoong Hesus. Hinanyayahan po bawat isa na tayo po muna yung manalangin. Tayo po lahat ay sumandaling pumikit. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Lubos na kami po, O Diyos, ay humihingi Panginoon ng inyo pong patnubay, ng inyo pong gabay sa aming pong pag-aaralan ng inyo pong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Patuloy po namin kayong maluwalhati, O Diyos, sa kabuuan ng programa pong ito. Salamat, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid na makakasama po namin. Abutin niyo po yung bawat isa po sa kanila, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na ang mga salita po ninyo ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Naniniwala kami, Panginoon, Lord God, ang salita mo'y kapangyarihan. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, na ito po ang siyang bumago sa aming pong maling pangatwiran, maling motibo ng aming puso sa mga mali po naming gawain, O Diyos. Ito po ang tumulong sa amin. At naniniwala kami na unasan ng pagpapahayag ng iyong mga salita na andun, Panginoon, ang pagkilos ng inyong pong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos. Patuloy na pinagpapala po namin ang mga taong nasa likod ng programang ito. Kayo po patuloy na magpala po sa kanila at gamitin niyo pa ang kanilang mga buhay sa marami pang gawaing paglilingkod sa kaluluwalhati ng inyong pong dakilang pangalan. Salamat po aming Ama. Ikaw lang ang patuloy na maitaas at maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa bawat isa. Good morning po. Salamat po sa inyo pong panahon na nakiisa sa gawain po ng Panginoon ngayong umaga. Pag-usapan po natin ay, siyempre, maaaring na pag-usapan nyo na dyan yung tungkol sa inyong mga churches, yung tungkol po sa Kapaskuhan. Marami na po kayong narinig ng mga aral tungkol sa Kapaskuhan. To God be the glory. Ngayon naman po, pag-usapan po natin ang bagong taon. Amen? At alam naman natin, pag bagong taon, yung pangkaraniwang ginagawa ng tao ay magkaroon ng New Year's resolution. Amen? Kagabi nga po, naatasan tayo ng Pastor Luis. Medyo nagkakaroon kami ng kaunting biroan tungkol sa New Year's resolution. Gawang ko daw ng acrostic, ang haba niyan. Yung New Year na lang, ilang letra na yan. Sabi ko nga, Pastor, sama pa natin yung resolution. Mukhang di tayo aabutin ng 30 minutes niyan. Sabi ko nga, baka mamaya namimili na kayo ng pananghalian, hindi pa tayo tapos. Kaya, karoon na tayo ng kaunting pag-aaral tungkol sa New Year's resolution. Amen? Taon-taon ginagawa ng mga tao yan, magkaroon ng New Year's resolution. Nangangako sila na kung saan ay magkakaroon sila ng bagong buhay. Kaya nga sabi ng kanta, bagong taon ay magbagong buhay. Praise the Lord. Tama naman po yan. Kailangan magbago na po tayo. Amen? Pero paano ba tayo magbabago? Kasi kung tayo po ay magbabago sa sarili lamang po nating kakayanan, wala po tayong magagawa. Amen? Walang sino mang tao ang kayang baguhin ang kanyang sarili. Sa sarili niya lamang kakayanan. Ang pagbabago po ng buhay ng isang tao ay divine intervention. Ibig sabihin, meron talagang pagkilos na ginagawa ang Panginoon sa buhay na isang tao upang siya po ay magbago. Sinulat ko nga dito, anumang pagbabago na hiwalay sa totoong pananampalataya kay Kristo ay hindi may tuturing na pagbabago. Alam nyo, kahit na magbago po yung buhay natin, mula tayo sa mahirap, yumaman tayo.
O di ka mula sa unhealthy yung ating lifestyle, maging healthy lifestyle tayo. No? Yung dating mahina yung katawan mo, ay nagkaroon ka ng magandang pangangatawan dahil sa pagsisikap mo. Hindi pa rin po yun may tuturing na pagbabago. Amen? Kasi ang totoong pagbabago ay nangyayari lang po yan sa totoong pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi yung magandang buhay, yung mula sa pangit na buhay ay maging maganda yung buhay mo. Kundi kung meron mang pagbabago talaga mga kapatid, mula dun sa tayo bilang mga makasalanan, karapat dapat sa hatol ng Diyos, ay magkaroon ng pagbabago, ng transition, na maging mga anak ng Diyos, na maging mga kaibigan ng Diyos. Amen? Na hindi na para sa kapahamakan, kundi tatanggap na ng kaluwalhatian, amen? Kapatawaran, kaluwalhatian, at tamasahin ng buhay na walang hanggan sa langit. Yun po yung totoong pagbabago. Kasi kahit na mula sa mahirap tayo, yumaman tayo, kung sa impyerno pa rin tayo pupunta. So, walang pagbabago po nangyari. Amen? Ngayon, sabi nga ng salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Kung ngayong bagong taon gusto natin magbagong buhay, magkaroon tayo ng totoong pananampalataya kay Kristo. Magkaroon tayo ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat ang sino man daw na nagkaroon ng totoong pakikipag-isa kay Kristo, siya po ay bago ng nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Amen? Binago na siya. So bagong taon, magbagong buhay, gawin nating makatotohanan yung ating pong pananampalataya kay Kristo upang magkaroon tayo ng totoong bagong pagkatao. Amen? Kasi nakita naman natin sa Biblia, lahat po ng mga taong na-encounter si Jesus, ng totoo sa kanilang mga buhay, nagkaroon po ng pagbabago. No, andyan po, marami mga karakter, lalo na sa Gospel. No, sa Matthew, Mark, Luke, John, nandyan yung mga tao na katulad ni Mateo, ni Zaccheo, ni Bartimeo, no, mga dating makasalanan, mga dating may mga karamdaman, no, nung nakilala nila si Jesus, nung nakakatagpo nila ang Panginoong Jesus, yung kinatagpo sila ng Panginoong Jesus, nagbago po yung kanilang mga buhay. Merong inaalihan ng demonyo, nakalaya, may mga patutot, amen, na nagbago yung kanilang mga buhay dahil nakilala nila ang Panginoong Jesus. Kaya kung gusto natin ng pagbabago talaga ngayong bagong taon, ay gawin na natin, seryosohin na po natin yung ating pong pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang totoong naipag-isa kay Kristo ay meron ng bagong pagkatao. Wala na po yung dating pagkatao. No? Nilimot na yun ng Panginoon. O inilayo na po yun sa atin. Ngayon, papaano ba tayo binabago ng Panginoon? No? Sa pamamagitan ng, binabago ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-aaral lang po tayo ng ilang mga magkakaroon tayo ng ilang mga puntos dito na ating pag-uusapan. Una, faith and repentance. Amen. Paano ba tayo babaguhin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Una, pananampalataya at pagsisisi. Amen. Faith and repentance. Lahat na nakasumpong kay Jesus, lahat na nakatagpo ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon po sila ng pananampalataya at pagsisisi sa kanilang mga puso. Kaya sila binago ng Diyos. Amen. Sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 9, ngunit kung pinagtatapat natin sa Diyos, repentance, ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Amen? Kapag tayo po ay nakasumpong ng pananampalataya at pagsisisi sa Panginoon, nililinis tayo ng Panginoon. So mula dun sa maruming pagkatao dahil sa kasalanan, nababago po tayo, nagiging matuwid po tayo. Amen? Yung po itinatawag na justification by faith. Amen? Sa pananampalataya, pinapaging matuwid tayo ng Diyos. Amen? Sabi nga na Romans chapter 10 verse 9, na kung ipapahayag natin na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa Kanya ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So napakahalaga po ng faith and repentance. Huwag na po natin pagtalunan kung anong dapat mauna dyan. Ang mahalaga, parehas mangyari yan. At naniniwala ako, parehas po nangyayari yan kapag totoo nating nakilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya pananampalataya at pagsisisi.
Pag nagkakaroon tayo ng pananampalataya, naliligtas ang isang tao. Mula doon sa buhay na papunta sa kapahamakan, inilalagay tayo doon sa buhay na papunta sa kaligtasan. Amen? Mula doon sa maruming pamumuhay dahil sa kasalanan, ay nilalagay tayo doon, nililinis tayo, at itinuturing tayong mga matuwid. Amen? Nagkakaroon po ng pagpapalit, nagkakaroon ng great exchange. He became sin who knew no sin. No? The just for the unjust. Ibig sabihin, inaari ng Diyos, kinukuha ng Panginoong Hesus, ini-impute niya sa Kanya yung ating mga kasalanan at ini-impute naman sa atin yung Kanyang katwiran. Ganun po yung nangyayari pag nagkakaroon po ng faith and repentance. Nagkakaroon ng pagpapalit. No? Si Jesus ang nagiging kasalanan, tayo po yung nagiging katwiran ng Diyos. Kaya nga we are justified by faith through Christ Jesus. Ngayon, habang tayo po ay, dahil tayo po ay mga pinaging banal o pinaging matuwid na dahil sa pananampalataya kay Kristo, amen? Hindi na po tayo makasalanan sa tingin ng Diyos. Dahil ang tingin niya na sa atin ay mga matuwid, mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil ibinihis na po natin ang kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pananampalataya at sa ating pong pagsisisi. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Ngayon, nung tayo po ay justified dahil sa ating pananampalataya at pagsisisi kay Kristo, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ay papasok naman po tayo dun sa sinasabing sanctification. Amen? Justified through faith, ngayon po, nasa process po tayo ng sanctification. Bakit po? Dahil nung tayo po pinaging matuwid ng Diyos, wala pa naman po tayo sa glorified body. So, meron tayong laman. So, yung laman po natin ay mahina. Dahil ito po ay minamanipulate ng kaaway. No? Dito siya nagta-take advantage. Ngayon, gusto ng Panginoon na tayo po ay pakasakdalin. No? Kaya meron tayong process of sanctification, o doctrine of sanctification. So, those who are justified, dumadaan tayo dun sa process of sanctification. Ngayon, gusto tayong tulungan ng Panginoon. Amen? Dahil ang kaaway, gusto niya patunayan na mali tayo. No? Nagkamali ang Diyos sa atin. Bakit tayo pinatawad? Bakit tayo pinaging matuwid? So, tutoksohin niya tayo ngayon. Pinapahintulutan niyo ng Diyos upang patunayan naman niya sa harap ng kaaway na maling-mali siya. Amen? Kaya pinapahintulutan ng Diyos yung maraming mga pagsubok, maraming mga testing, tukso sa buhay natin upang tayo po ay subukin sa ating pananampalataya. Parang gintong dinalisay sa apoy. Amen? Kaya nga ginto na siya pero dinadalisay pa po siya sa apoy. Tayo, pinaging matuwid na tayo ng Diyos. Pero gusto pa tayong pakasakdalin ng Panginoon. Kaya papahintulutan ng Diyos yung mga testing, trials, sufferings, temptation ng diablo. Amen? Upang mas lalo pa tayong pakasakdalin ng Panginoon. Nandun tayo sa process of sanctification. So, ang kailangan po natin ay salita ng Diyos. Paano tayo binabago ng Panginoon? Faith and repentance. Pangalawa naman po ay salita po ng Diyos, Word of God. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Mga tao na po tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kaya nga, we are justified by faith. Now, the just shall live by faith. Sabi ng salita ng Panginoon, yung mga pinaging matuwid, kailangan mamuhay sa pananampalataya. Yun po yung process of sanctification. Mamumuhay tayo dapat sa pananampalataya, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kailangan natin magtagumpay sa araw-araw ng ating buhay. Hindi naman po tayo yung mga nagsisampalataya na kasamang napako ni Kristo sa krus. So, buhay pa po tayo. So, kailangan nating mamuhay araw-araw. Ngayon, ang kailangan po natin, salita ng Diyos. Amen? Kasi sabi dito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tao na po tayo ng Diyos, mga kapatid, dahil sa pananampalataya. Pero gusto ng Diyos na pakasakdalin pa tayo. Kaya binigay niya sa atin ang kanyang mga salita. Amen? Kinasihan niya ng Diyos, nilagyan ng kapangyarihan. So, hindi pwedeng maghiwalay ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Magkasama po yan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Paano tayo binabago ng Panginoon?
nung tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya, nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Ngayon naman po, tuloy-tuloy po yung pagbabago natin. Bakit? Binigyan tayo ng kanyang mga salita. Dahil yung mga tao ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, ay gusto pang pakasakdalin ng Panginoon. Malinis na po tayo, matuwid na po tayo, pero gusto pa tayong pakasakdalin ng Panginoon. Dahil araw-araw sa ating buhay, hindi natin maiwasan yung ating laman, minsan, amen, ay bumabagsak. Kaya tinutulungan tayo ng Panginoon. Andyan yung kanyang mga salita. Ephesians 5:26, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So kapag tayo ay nagfe-fail, andyan yung mga salita ng Panginoon. Amen? Bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Magpakalinis tayo sa salita ng Panginoon. Yun yung sanctification. We are sanctified through the Word of God. Nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Diba, yung mga anak natin, no, sino dito may mga anak? Diba, pag nililiguan natin sila, pagkatapos natin silang paliguan, bibihisan, pupulbuhan, bibigyan ng bagong damit na isinusuot natin sa kanila. So, mababango sila. Anong lagi natin sinasabi? Wag ka nang laro ng laro kung saan-saan na. Malinis ka na. Diba, ganun tayo? Ibig sabihin, kailangan ma-maintain yung kalinisan nila sa paraan na binibigyan natin sila ng babala. Yung ating mga salita, huwag ka nang pupunta kung saan-saan, huwag ka dyan, kasi madumi dyan, malinis ka na. So tayo din mga kapatid, nilinis na tayo ng Panginoon, matuwid na tayo. Pero gusto pa tayong pakasakdalin ng Panginoon. Anong kailangan natin? Kanyang mga salita. Kaya lagi tayo magpapalinis o magpapahugas sa salita ng Diyos. Amen? Para tong tubig na lumilinis sa atin. Kung mapanatili yung ating kabanalan na pinagkaloob sa atin ng Diyos nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Naglilinis tayo sa ating mga sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung nasan yung tubig, merong pagbabago. Amen? Naalala ko nga si Reynard Bongke, meron siyang kinakwento. Nung bata pa daw siya, lagi siyang tumatambay dun sa pantalan. So meron dong mga bangka na nakalubog sa putik kasi naglo-low tide. So sinubukan niya daw itulak yung mga bangka na nakalubog sa putik. Sobrang tigas, hindi niya po maigalaw. Pero nung dumating na po yung tubig, nag-high tide na ulit, yung mga bangka naglutangan na ulit sa tubig. Natanggal na sila sa pagkakabaon sa putik. Kaya nung subukan niyang itulak, isang daliri rin daw gumagalaw po yung mga bangka. Ibig sabihin, evidently, pag merong tubig, merong pagkilos, merong pagbabago. Amen. Mula dun sa stock up ng mga bangka na igagalaw niya na ng walang kahirap-hirap. Bakit? May tubig. Amen. Tayo din po bilang mga clay, no? Tayo po ay nasa kamay ng magpapalayok ng ating Diyos. Na kung wala yung salita ng Diyos which is yung tubig, hindi mo pwedeng mahulmahan yung putik. Imposible po yun. Mahirapan ka. So kailangan ng Word of God. Kailangan ng tubig para yung clay ay maihugis ng magpapalayok sa anyo o hugis na gusto niya. Amen? Ganon din po sa atin. So, kung gusto natin talagang lubos na mabago yung ating pong mga buhay, amen? Tuloy-tuloy na pagbabago ng ating mga pag-uugali, ng mga kahinaan natin, Word of God. Magpalinis tayo palagi sa salita ng Diyos. Sumunod, banal na Espiritu. Napakahalaga po niyan. Hindi po pwede maghiwalay ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi po ng Titus chapter 3 verse 5, na hindi sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago. Amen? Gusto natin ng pagbabago? Pagbabago sa Espiritu Santo. Hindi po natin magagawa yan sa sarili nating lakas. Si Paul na po nagsabi dito po sa Titus chapter 3 verse 5 na hindi sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. O ngayong bagong taon, ano po ba tayo? Mag-New Year's resolution. Mabuti po yan, pero isama natin ang Panginoon. Siya yung hayaan nating mag-lead sa atin. Lord, tulungan niyo po ako magbago. Ito po yung mga gusto kong mabago. Tapos sabayan mo ng salita ng Diyos, sabayan mo ng pakipag-ugnayan sa Holy Spirit. Hindi yung sarili mo lang, pangako na to, hindi na ako mag-iinom, hindi na ako magsisigarilyo, hindi na ako magsusugal, hindi na ako magmumul. Tapos sarili mo lang, hindi mo po magagawa yan. Hindi sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan. Ang totoo, sa habag ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon,
at sa paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Magbabago yung tao. Amen? Paano tayo babaguhin ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Faith and repentance, salita ng Diyos, at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Jesus, He is the baptizer of the Holy Spirit. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan natin ng patnubay ng banal na Espiritu upang tuloy-tuloy po tayo magbago. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ngayon ang Panginoon ay isang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Mga kapatid, alam ko tayo po lahat ay pinaging matuwid, pinaging banal ng Diyos dahil sa pananampalataya. Pero may mga ilan sa atin, ako personally, nung ako po'y sumampalataya kay Kristo, ang totoo may mga kahinaan pa po ako eh. Hanggang ngayon may mga kahinaan po tayo na sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Panginoon, kanyang mga salita, patnubay ng banal na Espiritu, napagtatagumpayan. Amen? Pero kaya nga sabi, kung nasaan naroon ng Espiritu ng Panginoon, merong kalayaan. Kaya kung meron pa sa atin dito hanggang ngayon, alipin pa rin tayo ng iba't ibang klase ng mga kahinaan, ng mga kasalanan, lagi natin hingin yung patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat kung nasaan nandoon yung Espiritu ng Panginoon, nandoon yung kalayaan. Kaya nga napakahalaga po yung mga gawain. Sa kanya-kanya natin mga iglesia, wag po tayo maglilikat. Kasi sa tuwing merong pagkakatipon, hindi ko naman po sinasabing sa church lang nangyayari yun. Pwede din natin maranasan yung patnubay ng banal na Espiritu sa kanya-kanya nating tahanan, sa personal nating mga buhay. Pero pag merong mga panawagan ng pagtitipon, hindi samantalahin na natin. Amen? Kasi naandun yung pagpapahayag ng Ebanghelyo, naandun yung pagkilos ng banal na Espiritu, sapagkat kung saan 2-3 nagkatipon, nandun yung presensya ng Panginoon. So samantalahin natin yun. Punta tayo sa mga gawain, punta tayo sa mga revival, punta tayo sa mga kung saan mayroong pagtitipon ng salita ng Panginoon. Bakit? Naandun yung Espiritu ng Diyos. At kung nasan yung Espiritu ng Diyos, naandun ang kalayaan. So, napakahalaga po mga kapatid, yung araw-araw ay hinihingi natin yung patnubay ng Holy Spirit. Kasi siya po talaga yung babago sa atin. Yung salita ng Panginoon, yung patnubay ng banal na Espiritu. Diba sabi nga ng Galatians, mamuhay kayo sa Espiritu pag huwag niyong gawin ang mga gawa ng laman. 18, datapat tayong lahat na walang kalukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin, sa kalwalatian ng Panginoon ay nababago tayo. Ano yung ginagawa sa atin ng banal na Espiritu? Para tayong tumitingin sa salamin, na nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian. From glory to glory, binabago tayo ng Diyos. Kaya nga may kanta, di ba? Binabago niyo ako araw-araw. Totoo po yan. Kapag tayo po ay nananatili sa patnubay ng Holy Spirit, no? Araw-araw ay istorya ng pagbabago, ng pagtuturo, ng pagtutuwid, ng direktiba ng Panginoon. No? Binabago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Amen. Kaya paano tayo binabago ng Panginoon? Faith and repentance. Amen. Salita ng Diyos at yung patnubay ng banal na Espiritu. Ngayon, kung meron man magiging hadlang mga kapatid sa ginagawa ng Panginoon sa atin, no, na pagbabago o yung sanctification, o yung pagpapaging sakdal sa atin ng Diyos. Dahil gusto tayo ng Panginoon na talagang isang araw haharap tayo sa Kanya na mga pinaging sakdal ng Panginoon. Kung meron man magiging hadlang, kasalanan talaga. Amen? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, kaya't yamang nakukupkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin nilagay sa harapan natin. So, nandun tayo sa journey. Amen? Nasa journey tayo, mga kapatid, ng ating pananampalataya. And the just shall live by faith. Amen. Sa ating journey na yon, andun yung process of sanctification. Araw-araw po yan. Kaya kung meron man magiging hadlang talaga sa ating pagtakbo, sa takbuhin na yan, ay nilagay sa atin yung kasalanan. Kaya sabi nga dito, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil. So merong pumipigil. Amen? At ano yun? Yung kasalanan. Kaya kailangan na natin ihingi ng tawad dyan sa Panginoon. Amen? Sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng kapangyarihan na banal na Espiritu ay sama-sama na po natin iwaksi ang anumang pagkakasala.
Kasi pumipigil po yan dun sa ating pong pagbabago araw-araw. Yun dun sa journey natin sa ating pong pananampalataya. Pangalawa, unbelief, yung kawalan po natin ng pananampalataya, ng pagtitiwala. Amen? Merong mga tinatawag na unbelieving believers. Ano yung mga unbelieving believers? Naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala sila kay Jesus, pero hindi sila nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay po nila. Yan po yung nakakalungkot. At marami pong ganyan na nakikita natin. Alam ko, meron din po sa inyo, yung mga mananampalataya na naniniwala din sa Diyos, naniniwala din kay Kristo, pero nakikitaan natin sila na hindi pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Ang pagtitiwala po nila nasa kanilang mga sarili. Amen? Pagka mga ubosipon lagnat, pinagpe-pray sa Diyos. Tinatawag si Pastor, pag-pray niyo po, isang linggo na nilalagnat ang aking anak. Pero pagka mga malalaking problema na, hindi nakasama ang Diyos. Kumikilos na sa sarili nilang kakayanan. Dumidiskarte na, naglilikat na ng pagdalo sa gawain. Bakit? May kailangan silang tugunan. Naakala nila sila yung makatutugon. Nawawala yung pagtitiwala nila sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan hindi lang tayo basta naniniwala sa Diyos. Natitiwala tayo sa magagawa niya. Naniniwala tayo lahat, ang presidente natin si Bongbong Marcos. Pero hindi po lahat ng tao nagtitiwala sa magagawa ng presidente. Kaya nga po may mga rebelde, may mga oposisyon. Naniniwala sila na si Presidente Marcos ang ating pong presidente. Dahil siya po yung hinihalal ng tao. Pero hindi lahat ng tao nagtitiwala sa magagawa na may magagawa itong ating presidente. Kaya may mga oposisyon, may mga rebelde. Mga kapatid, wag naman sana tayong masumpungang nagre-rebelde sa Diyos. Ano yun? Naniniwala tayo sa Kanya, pero but at the back of our mind, hindi tayo nagtitiwala sa magagawa niya. Yung tiwala natin sa sarili nating kakayanan. Amen? Huwag pong ganun. Kaya nga sabi dito sa Matthew chapter, kalimutan ko na yun, sabi dito, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa. Ito po yung nagpunta ang Panginoong Hesus sa kanyang bayan. At doon, marami pong hindi naniniwala sa kanya. At ano nangyari? At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen? Kaya pagka walang pananampalataya, nalilimitahan yung gawa ng Panginoon. Ang totoo, gusto tayong tulungan ng Diyos. Gusto tayong pagtagumpayin ng Panginoon. Maraming gustong baguhin sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa kawalan natin ng pananampalataya, nalilimitahan yung kilos ng Panginoon. At isa yan sa pinaka malaking kasalanan, lalo na ng mga Israelita. Ng lahat. Yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi hayag naman lahat po sa paligid natin, sa kalikasan, sa kalangitan, sa lahat ng bagay, nung hindi pwedeng walang Diyos. At tayo mismo sa sarili natin, alam natin totoong may Diyos kasi kumilos siya sa buhay natin. Kaya, huwag natin pag-alinlanganan ang Diyos. Amen? Kung naniniwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa magagawa niya. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Wala tayong faith. Amen? Hindi tayo pwede maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen? Kung walang pananampalataya, kung may unbelief, unbelieving believers, amen, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Maaring may mga kilala tayo na naniniwala sa Diyos, paalalahanan natin. Kung naniniwala ka sa Diyos, pero dapat nagtitiwala ka sa magagawa ng Diyos. Hindi yung pag may mga problema, dumidiskarte ka na mag-isa. Nawawala na yung tiwala mo sa Diyos. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Ang sunod ay, nagiging hadlang, inconsistency. Napakahalaga po ng consistency natin. Kaya pag inconsistent tayo, mga kapatid, kahit gusto natin magbago, hindi mangyayari. Kasi kailangan natin maging consistent. Consistent saan? Sa pananatili natin kay Kristo. Amen? Siya lang ang tanging makapagbabago ng buhay natin. Kaya kung tayo, inconsistent tayo dun sa ating relasyon sa Panginoon, matatagalan po yung ating pagbabago. O di kaya, hindi na tayo magbago.
Kaya sabi ng John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, ang nananatili sa akin. Nananatili sa akin. Kung mananatili tayo sa Kanya, ano sabi? At ako'y sa Kanya. Mananatili din ang Panginoon sa atin. At siya'y nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen? Kung tayo ay hiwalay kay Kristo, hindi tayo nananatili sa Kanya, wala po tayong magagawa. Kaya kahit gusto natin mag-New Year's resolution, magbago tayo ngayong bagong taon, hindi mangyayari yan pag tayo ay hiwalay kay Kristo. Kailangan natin manatili kay Kristo. Kailangan natin manatili sa Kanyang mga salita. Kailangan natin manatili sa patnubay ng banal na Espiritu. Dahil kung hindi tayo mananatili, wala tayong magagawa. Hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya, salamat sa Diyos. Napakasarap pong bulay-bulayin ng mga salita ng Panginoon. Amen? Punong-puno po ng aral talaga. So, ang ganda, doon na lamang po tayo. So, paalala lamang po, ngayong bagong taon, magbagong buhay na po tayo. Amen? Basta nagbagong buhay na po ako. Praise the Lord. Pero kailangan tuloy-tuloy po yung pagbabago. Kasi talagang ang kaaway ay lagi na andyan na gusto tayong ibagsak. Kailangan natin magtagumpay. Amen? Paano tayo binabago ng Panginoon? Panatilihin natin yung ating pananampalataya at pagsisisi. Kapag babagsak tayo mamaya, tapat ang Diyos, nagpapatawad ng mga tapat na nagsisisi. 1 John 1:9. Amen? Basta wag lang natin sinasadya yung ating kasalanan. Andyan yung salita ng Panginoon, iniwan niya sa atin. Sapat na tayo ay linisin, hugasan, ating isip, ang ating puso. Di ba sabi nga ng aklat ng awit, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you, Lord. Pag nandyan palagi yung salita ng Panginoon, nananatili tayo. Andyan yung babago sa atin. Andyan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gagabay sa atin. Tutulungan tayo na wag natin gawin yung mga gawa ng laman. Bagkus i-lead niya tayo na gawin palagi yung mga bagay ng Diyos. Yung mga gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya wag natin hayaan na mahadlangan tayo ng kasalanan, ng kawalan ng pananampalataya. Minsan pag sobrang higpit talaga ng sitwasyon, natitempt tayong wag magtiwala sa Diyos natitempt tayo na magtiwala sa sarili natin lakas, pero wag. Amen? Trust in the Lord with all your heart. Sabi nga ng salita ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon, sa magagawa niya. Amen? At yung pangmuli ay maging consistent tayo. Huwag natin hayaan na mahadlangan tayo ng inconsistency. Mga kapatid, manatili tayo sa Panginoon. Mananatili siya sa atin. At kung tayo ay nananatili kay Kristo, meron tayong magagawa. Pero pag wala tayong pananatili kay Kristo, wala tayong magagawa. Ganun lang po kasimple. Amen. Nagkakaroon lang tayo ng kakayanan na gumawa, magpatuloy o magtagumpay, o makahakbang sa mga bagay na kalooban ng Panginoon. Dahil nakakapanatili tayo kay Kristo sa biyaya ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Bagong taon na, magbagong buhay tayo. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Malagi tayo magkaroon ng pananampalataya. Mamuhay tayo sa ilalim ng pagsisising palagi. Manatili tayo sa kanyang mga salita at sa patnubay ng banal na Espiritu. Kahit mo lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa inyo pong mga salita na patuloy na papalakas po sa amin. Salamat po o Diyos sa mga kapatid na naging laan na makinig at matuto. Dalangin po namin na pagpalain niyo po bawat isa po sa kanila. Pinagpapala din po namin ang mga lingkod mo o Diyos sa likod ng programang ito. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanila. At hindi lang sa ganitong kaparaanan, kundi marami pang kaparaanan ng kanilang mga buhay at patuloy mong gamitin aming Ama. Pinagpapala din po namin ang aming pong General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo. Pinagpapala po namin ang lahat ng district supervisors, Panginoon, from District 1 to 9. Pinagpapala po namin ang lahat ng mga pastor at manggagawa sa lahat ng iglesia. Pinagpapala po namin ang lahat ng mga kapatid, o Diyos, sa bawat iglesia. At pinagpapala po namin ang taong ito, Lord God. We declare victory, Panginoon. Sa pagpasok ng taong ito, Lord God, naniniwala kami, Panginoon. Panibago na namang karanasan ng inyong pagkilos, kapangyarihan, paggawa, pagliligtas, mga bagong kaluluwa, O Diyos, na maaabot sa pananampalataya. O Diyos, salamat po sa buhay ng mga kapatid aming Ama. Gamitin niyo po yung bawat isa po sa amin at ikaw lang ang patuloy na maitaas, kami po ay maibaba. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. At ingatan po tayong lahat ng Panginoon sa buong maghapon.